Pilipinas. Mm. Kasama na ang kapulisan na talaga namang lantaran ng pagbabastos kay Inday Sara nung panahon nga na pilit nilang linilipat yung kanyang chief of staff na si Laika Lopez at saka sa Villamor dahil hindi nga siya pinapasok. Hindi ba pagbabastos yun? Sa pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na hindi man lang pinapasok doon sa holding facility kung nasaan naroroon ang ama ni Inday Sara Duterte. So sa akin, wala pong saysay yung mga sinasabi ng ICC prosecutor kung bakit sila tumututo sa interim release, pero ang pinakamalakas na argumento, wala na. Nagdesisyon na ang hukuman. Hindi kayang harapin ang paglilitis at kapag siya ay pinatuloy na ikulong, yan po ay cruel, unjust, and arbitrary detention, which is a form of punishment na hindi dapat ipataw dahil hindi pa napapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong. Ayan po, magandang araw po, ka-Reaction By. Ayan po, ako po si Reaction By. Ayan, sabay-sabay po natin na ito po, panoorin ang video ni Harry Roque, no? Tapos po, para ikwento niya po kung anong kalagayan ni Tatay Digong, ang tawag natin, di ba? Tatay Digong. So, dating presidente po, no? So, ikwento niya po kung ano pong kalagayan niya ngayon, no, sitwasyon niya sa pagkakakulong dahil medyo matagal-tagal na po rin siyang nakulong, di ba? So, mula March pa yun eh. So, ilang buwan na po nakaraan, siguro may mahigit na 6 na buwan na. So, dati po kasi dapat itong September na may hearing yata. Parang hindi po natuloy dahil may nararamdaman. So, parang hindi niya kayang tumayo. Ganon. So, si dating spokesperson na sina Harry Roque, siya po halos kasi nasa sa The Hague. Naka-standby lang lagi siya doon. So, at siya mismo, halos alam niya po ang nangyayari kay Tatay Digong. Ayan. So, panoorin po natin at i-comment nyo na lang po sa ating comment section. At huwag nyo pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po? Isang subscribe lang po, masaya na tayo, no? At i-click nyo lang po yung notification bell para kung gusto nyo pong laging nanonotify sa mga bago nating video, no? So, eto na po. Para wag na po tayong patumpik-tumpik, no? Para mabalitaan po tayo ni dating spokesperson. Niya ay nakakulong pa rin siya indefinitely. Yan po ay parusa na wala pang desisyon na siya ay nagkasala. Ang aking kinatatakot nga po is maski mag-grant ang interim release, baka walang tumanggap sa kanya at masapit niya ang kapalaran gaya nitong si Kaguba na hanggang ngayon, maski wala na sa tamang pag-iisip dahil meron na siyang demensya at meron na siyang
Alzheimer's ay nakakulong pa rin. Para bagang parusang panghabang buhay na nakakulong dahil lamang sa walang bansa na nais tumanggap sa kanya sa kanyang interim release at hindi rin siya tinatanggap ng kanyang inang bayan na bansang Rwanda. So sa akin, ano pang gagawin ng hukuman? Hindi na maintindihan nung akusado kung ano yung paratang sa kanya at dahil hindi nga niya maintindihan, wala na siyang sapat na kakayahan para maintindihan ang mga paratang sa kanya, wala na rin siyang sapat na pamamaraan para magkaroon ng depensa. So sa akin po, miski sabihin nyo na flight risk, miski Sandali sabihin lang nyo, po, no? I-post natin si Harry Roque. Yung sinabi niya pong yung isang nakapiit po doon na taga Rwanda, nag-grant po yata yung interim release. Ang problema naman po sa kanya, ayaw tanggapin sa mismong bansa niya. So yun po, no? So Rwanda parang mga ano po yun, parte ng siguro mapapuntang ano yun, Africa po siguro yun, no? Yun. So hindi po tinanggap siya ng mismong bansa niya. Kaya hindi pa po siya nakauwi hanggang ngayon, nasa piitan. Pero may dementia nga daw siya, parang may problema, may sakit. So dito naman po kay Tatay Digong, tatanungin ko na lang po kayo, i-comment nyo sa section natin, kung sakaling mag-grant po yung interim release, palagay nyo ba tatanggapin ng ating gobyerno? Kung ang taong bayan, siguro tatanggapin. Ang problema dyan, ang gobyerno natin. Kasi lalo na dito, malakas ang politika. Palagay ko, baka hindi nila tatanggapin. Baka ibang bansa ang kukup-kup. Kaya lang, mahina na rin si Tatay Digong. Baka, yun nga sinasabi ni Harry Roque. Baka mangyari yung kay Tatay Digong, yung nangyari doon sa isang taga Rwanda, no? Digong. Kaya nga, nung kauna-unahang araw ng pagdinig dito sa Dahig, nais nilang iparating na kaagad sa hukuman yan. Hysterical po si Ma'am Hanilet at saka talagang insistent si BP Sara na maparating yan sa hukuman. Ang naging desisyon naman ng lead counsel, nakausap naman daw niya at hindi po pwedeng sabihin na limot-limot dahil mukhang naiintindihan niya yung mga proceedings. Pero sa katunayan,
at yung joke na itatakas Yan po ang sinasabi ko. Ang mangyayari diyan kung na-approve po yung interim release, kaya natatakot din po siguro ang ICC, baka ma-involve po siya sa kidnapping kung ikakaso po yan sa mga ating mga nagpahuli kay Tatay Digong. Yun, yung po kung ikakasa po ng mga Duterte yan sa mga nagpahuli kay Tatay Digong, baka hindi ba pagbabastos yun sa pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na payagan ni Marcos na ang sinasabi ko naman ay hindi papayag si Tatay Digong. Whether or not siya limot-limot, ay sigurado
Alam naman ng detention facility kung paano asta ni Tatay Digong eh. O, at miski naman tayo doon sa mga briefing ng mga mahal niya sa buhay na dumadalaw sa kanya, paminsan-minsan, lumalabas ang katotohanan na hindi niya alam o nakalimutan niya na Vice President na si Inday Sara, akala niya mayor pa rin, o akala niya bata pa rin si Kitty, hindi niya alam, 21 years old na, yung mga ganung bagay. So, siyempre, napapansin din yan ng detention facility dahil trabaho nila na bantayan yung kanilang mga nakadetene. Lalong-lalo na yung mga 80 anyos na meron ng mga kapansanan. Hindi ko nga alam kung sinasabi talaga ng detention facility ang lahat ng nangyayari kay Tatay Digong. Sana naman sinasabi nila na detention facility kasi kita na nila na parang merong diferensya
natin para sa kanya at sa kanya mga anak, no? So yun, sana po yung panawagan ni hindi naman panawagan, yung iniisip po ni Attorney Harry Roque maging totoo sana, na maano po siya, mabibigyan na po siya ng laya dahil hindi naman po siya talagang naging akusado. O yan, no? So sana po maraming salamat po sa inyong panunod sa video ni Attorney Harry Roque. Sana po huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, at maraming salamat